ng mga broadcaster ng Pilipinas. Disclaimer, ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng DWXR 101.7 FM at sa management and staff ng himpilang ito. Disclaimer. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of DWXR 101.7 FM management and staff. Narito na ang makabagong uri ng balitaan at talakayan sa radyo. Balita at talakayan. Balita at talakayan. Hihimay ng mga isya, talakay ng mga maiinit na usapin. Maglalahad. Punto por punto. Balita at talakayan. Tambalan, Sandy Soriano at Dom Lago. Alas 12 ng tanghali. Lunes, Miyerkules at Biyernes. Kasabay ng inyong tanghalian. Balita at talakayan. Dito lang sa himpilan ng DWXR 101.7 Kalahi mo FM. Balita at talakayan. Yes, maulang tanghali po sa inyong lahat ng sumusubaybay sa programang Balita at Talakayan. At syempre, mapapakinggan nyo po kami ng live sa aming Facebook page. At bago tayo magdire-diretso sa programa, pakilala ko muna yung aking partner. Magandang tanghali po sa lahat ng mga giliw naming tagapakinig at tagasubaybay po sa aming Balita at Talakayan. Isang mabahang hapon ho o tanghali. Mukhang galing ka ng Nauhan, ano? At Oo, medyo ano bang kalagayan doon? Okay naman as usual at alam mo naman yung Oriental Mindoro naman, yung lungsod ng Calapan lalo na ay hindi naman tayo ngayon nasasalanta ng mga pagbaha. At saka pasalamat tayo, hindi tayo dinaanan ng bagyo. At ng Occidental yata may mga parting bumaha. Oo. Pero dito sa atin medyo ulan-ulan lang ang nangyari at patuloy yung biyahe ng barko. Walang suspension ng biyahe ng barko dahil wala naman tayong signal. Oo, at saka alam mo nakakaawa yung mga balita yung kaliwat kanan na nasalanta ng pagbaha, particular diyan sa parte ng Rizal. Na halos lahat ng bayan ng Rizal Province ay nahagupit ng pagbaha. Yan siguro partner yung epekto. Madaming madaming nangyayari nga pagmimina diyan sa parte ng Rizal, particularly paghahakot ng mga lupa. Makikita mo siguro epekto na rin yan doon sa nangyayari yung pagkakalbo ng kagubatan nila. Oo, at saka isa yan sa tinitingnan daw nila ay yung kaliwat kanang pagkakaroon ng mga subdivision doon sa mga upper part ng Rizal. So nawawala na yung mga puno. Nawawala yung mga puno and of course, siyempre, 'di ba, hinuka yan, pinapatag yan. Kaya di tulad nung araw na pag umuulan, mayroong mga yung sasangga muna bago bumagsak yung yung tubig na mga puno ng kahoy. Ngayon, siyempre, plain na. Kumbaga, pag inulan, yung loob ng subdivision, ang tendency niyan babagsak pababa ang tubig, ang agos. Kaya epekto ho ng kaunlaran minsan ay kalamidad. Ayun. Oo. At saka parte na siguro epekto na rin 'yan nung malawakang ginagawang pagtatambak diya sa Manila Bay, Kasi yung mga nire-reclaim na bahagi ng Manila Bay ay medyo malawak-lawak na rin at maaaring isa rin niya sa epekto, Oh, saka isa pa yung sa Metro Manila partner, kita mo madami ring binahang lugar. Oo. At halos lahat naman ng porsyon ng Metro Manila, parting Bulacan at yung mga tinamaan mismo ng landfall ng Bagyong Enteng, yung kabuuan ng Aurora, tawag dito, at saka yung Ilocos Norte, Ilocos Sur. Yung mga kababayan natin diyan, malaking halaga na naman po ng agrikultura natin ngayon ang tinamaan ng kalamidad. At yan na naman kasamang sandi ang magiging sanhi ngayon
ng malawakang importasyon. Merong ganyang projection na partner kahit na sabihin mong hindi bumahay dahil nga yung kailan napakinggan ko sa isang panayam sa radyo tungkol dito sa mga mga organisasyon ng magsasaka. Hindi ko lang alam kung talagang galing sa kanila ito na talagang pino-project na yung darating na nitong panahon nito ay magiging mahina yung ani. So ibig sabihin nun, yung tama yung sinasabi mo, importation na naman ang pupuntahan ng ating problemang ito. Oo, kalinsabay niyan kasamang Sunday ay merong 2.67 billion yung nalikom na pondo ng social welfare para doon sa mga relief resources, particular na sa mga panahon ng sakuna. Ito na, pagkakataon. Diyan naman tayo relief operation na. Diyan naman tayo magaling partner ang nakakaawa kasi sa ganyang mga problema. Hindi naman yung mga politiko hindi naman yung mga nasa posisyon Ang nakakaawa partner diyan, yung ating mga kababayang maliliit na meron namang panahon para mga maiwasan yung ganyang mga kalamidad yung sinasabi nating pagbaha. Talaga namang yan yung nangyayari na problema na natin yan. Bakit hindi utay-utay solusyonan yan? Yung mga ganyang problema. Kawawa tuwing sila'y dadat na ng ganyang mga trahedya, ay ubos lahat. Yung mga politiko, hindi naman apektado yan dahil magagandang bahay ng mga yan. Ang ihahanda ng mga yan, siyempre, yung mga ayuda, yung ayuda partner, sa totoo lang naman, kung walang auditing yan pag nagbibigay. Kaya minsan nagiging pabor pa yan do sa mga corrupt na politiko para pagkakitaan yung mga ganyang programa, yung pagbibigay ng ayuda. Meron namang mga tapat na politiko talaga binibigay talaga yung para sa mga mahihirap. Pero yung iba ay talaga namang yan ay ginagawa pang oportunidad para pagkakitaan yung mga ganyang trahedya. Which is kasama yan sa kanilang political propaganda. Yung mga disenyo ng taktika kung paano makuha ang tawag dito. Yung magkaroon sila ng utang na loob. Dun sa ating mga kababayan na nangangailangan. Lalapit sa kanila. So, hindi naman alam ng ating mga kababayan, yun ay galing do sa mga taxpayer na nagbabayad. Kawawa din naman nagbabayad ng tax kasi diyan dinadala sa ganyang mga programa na yun nga sinasabi natin na hindi lahat ng mga politiko may magagaling na politiko talagang binibigay. Meron namang ginagawang oportunidad diyan ng mga korap na politiko para pagkakitaan ng ganyang mga kalamidad. Pero alam mo nakakatuwa naman sapagkat alam mo yung mga ganitong panahon ng kalamidad. Katulad nung dyan sa Cavite area na nasunugan na ay nadali pa ng pagbaha yung kanilang evacuation center. Yung parte ng talagang nakakaawa yung mga ganung problema. Kasi napakinggan ko rin kanina yan, yung balita na yan. Kaya nakakaawa Although maganda ho ito dahil ang DSWD naman po ay sadyang ito yung sangay ng ating pamahalaan na nagbibigay ng tulong. Ura-urada yan Kumbaga, ura mismo pagkatapos ng kalamidad, nandyan po ang DSWD at natutuwa tayo dahil natutulungan yung ating mga kababayang mga apektado. Katulad nito, napakarami ho yung apektado sa buong NCR na umabot sa 767 barangay. Napakalawak yan. Ang problema, partner, talagang nakikita natin ginagawa ng DSWD yung kanilang mandate. Kaya lang, pagdating dito sa mga lugar na apektado, dinadaan niya sa mga politiko. Mga government agency, kaya nagmumukhang parang galing sa kanila yun yung mga binibigay na yun at ginagamit pang yung propaganda nila. Yung iba diyan may naka-ready sticker. May naka-ready ng sticker, lalagyan ng sticker. Didikitan lang yung karton ng DSWD. Hindi nila alam galing national yung mga tulong na binibigay. Kaya biro mo napakalaki 80,078 na pamilya ang mga apektado at saka umabot yan sa 303,000 na mga individual yung apektado na naturang sakuna. Nakakaawa sapagkat nakakaawa sapagkat sila yung mga biktima ngayon ng kalamidad. Okay, standby lang tayo, partner. Medyo tumatawag si Attorney Pike Laigo. Alamin natin yung pagdideklara ni
Ginoong Orbin Rabino, ha? Oo. Nagdeklara na ito bilang gobernador. Ipe-play sana natin. Pero mamaya ipe-play natin yung kanyang deklarasyon Oo. nung pagdideklara. At Nung kanyang sa tingin ko hindi naman hindi naman Okay. kasi yung sabi ng iba medyo pasabog na balita pero sa tingin ko naman expected na. expected na to ng ating mga kababayan. Okay, nasa linya po natin si Attorney Pike Laigo, Hospicio Laigo. Ito po yung tagapagsalita ni Ginoong Orbin Rabino na nagdeklara na nga po na ito'y papalaot sa posisyong gobernador ng probinsya. Attorney, bati mo na po kayo sa ating mga kababayan. Hello, Attorney. Nawala. Ayan. Attorney, magandang umaga. Attorney, magandang umaga. Medyo wala yata din eh. Okay. Ayan. Hello. Medyo nawawala si Attorney Pike at Ayan. Inayos lang natin inayos. technical side, yung atin pong signal para po sa ating bisita ngayong umaga na isa sa mga isa sa mga legal counsel at alam mo, ito si spokesperson. Attorney Pike, ay kilala ko ito, napakagaling na abogado nito. Ito yung nagtrabaho din dito sa ating city government bilang isang legal, doon sa city legal. Siya dati ang city legal officer nung kapanahonan ni Mayor Doyle Leachon at napakasipag nitong abogadong ito. Okay. Ang asawa nito ay kaya ito napapunta sa Bataan, judge ang asawa nito, abogado rin. Nasa linya natin muli si Attorney Pike Laigo. Attorney, magandang umaga. Magandang umaga, Kuya Tom. Kuya Sandy, paring Tom, saka Kuya Sandy. Ayan, Kasi si paring Tom contemporary Kuya sa Divine Yan ang aming mga kuya nun Saka si Kuya Sandy. Okay. Attorney, finally nagdeklara na itong ating kaibigan si Kuya Orbin Rabino at sinasabi nga yung sinasabi niyang posisyong pang-probinsya ito na. Dineklara na niya. Kahapon nag-opisyal nagbaba ng deklarasyon si Kuya Orben sa kanyang pagtakbo bilang gobernador ng ating lalawigan. So, kumbaga natapos na ang almost half a year ng speculation kung ano yung lalabanan niya. At malinaw na po at governor na po lalabanan. Kuya Sandy, paring po. Yun nga po ang naging usap-usapan dito. Talagang maraming natuwa din na ito finally magkakaroon ng katunggali itong ating gobernador dahil nga doon sa nakikita nila yung mga problema tungkol dito sa kuryente at marami pang ibang problema na nakikita nila na mukhang hindi na susolusyonan at dito sa pagtakbo na ni Kuya Orbin parang nakakakita sila ng pag-asa na baka sakaling itong mga problema katulad niyang sa kuryente na yan ay malulunasan kasi kanya matagal na talaga pinangako yan ng ilang politiko ng mga nakarang eleksyon pero mukhang wala matatapos din termino hanggang ngayon wala pa rin nangyayari. Oo, actually nakakataba ng puso yung overwhelming response ng ating mga kababayan sa deklarasyon ni Kuya Orben. Malinaw yung may mga sumusuporta. Bagamat alam naman natin na mahirap lumaban ng ikaw ay challenger. Ika nga. Mahirap 'yan. Alam naman ninyo yan na paring Tom, Kuya Sandy, na kapag ikaw ang challenger, talagang napakahirap ng labanan. Pero nakakataba po ng puso yung overwhelming response ng ating mga kababayan na naghahanap ng alternatibo para sa ikaunlad ng ating lalawigan. So, nagpapasalamat po si Kuya Orben. Kanina lang, kausap ko siya, talagang no-overwhelm siya. Although talagang sabi nga niya doon sa kanyang Facebook post, ito ang pinakamahirap na pagsubok na haharapin niya sa kanyang karera. Mapa-negosyante, mapa-tao, normal na tao. Talagang ito yung kanyang greatest challenge, ika nga, sabi nga niya. Attorney, alam ng mga kababayan natin na isa siya sa mga alternatibo na pwedeng mamahala, magiging pinuno ng ating lalawigan
meron bang pag-uusap si Congressman Panaligan at si Congressman Boy Umali para dito sa pagdidesisyon? Magkaroon ba ng konsultasyon dito sa dalawang congressman ng ating lalawigan, si Kuya Orben? Okay. Sa ngayon, hindi ko pwedeng sabihin kung meron o wala. Pero ang unang-unang kinonsulta ni Kuya Orben ay yung mga tao sa baba. Yung mga normal na, yung mga kapitbahay niya sa Patioka, yung mga kababayan niya sa Calapan, and then yung mga kaibigan, kaklase niya sa Mindoro State University nung nag-aaral pa siya sa 2nd District. Yun ang kanya mga kinonsulta at yun yung mga nagpakilala sa mga tao na talaga nasa laylayan. Grassroots. Yun ang kanya mga kinonsulta. Sa pakikipag-usap kay Congressman Panaligan, kay Congressman Umali, wala ako sa posisyon para to confirm or to deny kung meron. Pero ang alam ko talaga ay mas inuna ni Kuya Orben ang pakikipag-usap sa mga man on the street. Yung mga tao talagang nasa laylayan dahil dyan naman siya nagmula. Yan ang isang advantage ni Kuya Orben Nagmula siya talaga sa hanay ng pangkaraniwan tao at anak dukha. Kaya yan ang muna ang kanya mga kinausap. Kasama na dyan yung pakikipag-usap sa mga kaibigan niya, katulad ko, katulad ng mga ibang kaibigan niya, kasama na rin yung pakikipag-usap at konsultasyon sa kanyang pamilya. So, base naman doon sa kanyang deklarasyon, yun ang kanyang naging konsiderasyon Hindi naging konsiderasyon para sa kanya yung pakikipag-usap muna sa mga politiko. Ang mas gusto niya, knowing Kuya Orben, kinausap niya muna yung mga taong malalapit sa kanya. Although, hindi naman isinasara ni Kuya Orben ang pakikipag-alyansa at pakikipag-usap sa mga iba-ibang linyahang pang-sektoral at pang-political. Kasi kailangan yan Siyempre, if you want to make a united front para ma-resolve yung problema ng probinsya, hindi lang lahat kakausapin mo. At kung lumilinya Kuya Tom sa kanyang vision, yung mga taong ito, kay mapupolitiko, kay mapapangkaraniwan tao, ay at gustong sumama sa kanya, ay wala namang problema yon. Okay. Attorney, sa ngayon po ay wala pa namang lumalabas kasi ang alam ko, coalition ng PDP, Partido Federal ng Pilipinas, coalition dito ang Lakas in UCD at saka ang Liberal. Pero dito sa ating probinsya ay wala pa pong lumalabas na kung merong palalabanin itong Lakas in UCD o kaya ang Liberal ay wala pa rin naman pong pinalalabas. Posible kayang ang masuportahan ng coalition na ito itong si Kuya Orben. Kuya Orben Rabino. Well, ito po, unang-una, I cannot speak for Lakas and UCD and the Liberal Party. I can only speak for Kuya Orben, being ako yung kanyang spokesperson. For now, let's see po, kasi bagamat may formal na alyansa ang Partido Federal ng Pilipinas sa Lakas and UCD sa national, and then sa local, merong formal na alyansa ang Partido Federal sa Liberal Party. Siguro logically to think na dun ang tahakin nun. Pero I don't want to get ahead of myself. Ang mangyayari dyan, malalaman po natin siguro sa mga susunod na araw o linggo kung ano po ang linyahan ng mga partido. Ang malinaw lang po, si Kuya Orben sa ilalim ng bandera ng Partido Federal ng Pilipinas ay inihain ng kanyang sarili sa paglaban bilang gobernador. Doon, attorney, sa pinaka battle cry ng kanyang statement, yung sinasabi na may kay Kuya Orben, isa ho doon sa mga na pinupuna ng ating mga kababayan na although ito naman ay katunayan na siya ay galing doon sa anak ng dukha, yung pagiging salita ng dukha. Meron ng mga pumupuna na ang sabi, ito'y isang style political propaganda lamang para makuha ang simpatya ng mga kababayan natin mahihirap. Ano ho masasabi niyo rito? Style. Oo.
wala namang problema eh. Ang problema hindi siya style eh. Katotohanan siya eh. Oo. Katotohanan siya eh. Katotohanan siya. Si Orben ay galing sa anak dukha. Kung may question diyan ay wala na kaming magagawa. Ano? Ang pagsasabi nga ng totoo ay hindi naman style yan o paninira. Ano? Halimbawa, si Kuya Orben ay anak ng mangingisda. Si Kuya Orben ay naging mangingisda. Si Kuya Orben ay nagtrabaho sa construction. Si Kuya Orben ay graduate ng Adriatico nung elementary. Okay? Graduate ng OMHS nung high school. Graduate ng Mindoro State University nung college. Kung gusto nilang questionin ang record na yan, they can go to those schools kung totoo lang. Kung totoo yan. Itong kamakailan lang, dinalaw pa kanya yung kanyang advisor nung high school. Oh. So, galing lahat sa Ngayon, public school. Oo. Kung style yan ni Kuya Orben, ibig sabihin, style yan na hindi ka nagsasabi ng totoo. Ginagamit mo lang yan. Yung bang pagsasabi ng totoo ay style? Diba? Sa tingin ko, hindi eh. Kailangan lang may karapatan ng mga taga-Oriental Mindorong malaman yung background ni Kuya Orben. Kasalanan ba na sabihin namin yung background niya? Siyempre, katulad ngayon, tumatakbo na siya bilang gobernador. Siyempre, tatanungin kami, sino ba yan? Ano bang background niyan? Alam nga namang sabihin namin na milyonaryo kaagad yan. Di ba ka? Alam nga namang sabihin namin na hindi yan ang galing sa hirap, mayaman na yan talaga. E di siyempre, tinatanong ng mga kababayan natin, ano bang pinagmulan ni Orben? Sino ba yan? Saan ba pinanganak? Anong pamilya? Eh di siyempre, sasagutin namin yung mga tanong na yan. At nung sinagot naman namin, gaya ng naobserbahan mo, paring Tomas, ay bigla naman sinasabing, susko, style lang yan. Ay hindi na namin alam kung saan kami lulugar. Hindi na namin alam kung saan kami lulugar, paring Tomas. Ang masasabi ko lang sa kanila, may mga kababayan tayong nagtatanong at gustong magpakilala ni Kuya Orben. Saka naman nagkita ng gustong sumabak at kumandidato at ipresenta ang sarili nang hindi niya sasabihin kung sino siya. O di ba? Sinasabi naman namin ng katotohanan. Meron ba kaming kasinungalingang sinasabi? Doon nila kami i-call out. Di ba? Sasabihin, style lang yan, yung pagsasabing anak mahirap. Pinagsasabing gayaan na nagmula siya sa mahirap. Ang tanong ko, edi questionin ninyo, kung kami ay nagsasabi ng kasinungalingan, doon nyo kami questionin. Kasi diba? ang sabi nga, attorney, bahala na sila, paring Tomas. Ang masasabi ko lang sa kanila, iginagalang namin ang inyong opinion. Pero sana, let's stick to the facts. Okay, attorney, attorney, ang ilang sa mga sentimento ng ating mga kababayan, kaya sila ay kumbaga yung naghahanap sila ng masasandalan. At ito na nga, siguro yung nakita nila si Kuya Orben Rabino dahil doon sa mga problema katulad nga po nung sinasabi natin yung talagang kuryente na hindi talaga nasolusyonan yung problema natin sa provincial hospital na laging walang gamot na talaga namang ito inirereklamo ng ating kababayan, yung taas ng pamasahe, yung problema natin sa Batangas City at syempre yung problema natin sa kalikasan na talagang inapprove pa nga ito nung sangguniang panlalawigan, yung paghakot ng Armor Rock at syempre yung issue po ng nepotismo. May mga plano po ba dito si Kuya Orben Rabino kung sakasakali mayroon siyang plano para masolusyonan itong ganitong problema? Madami po siyang plano. Actually, magpapatawag kami ng press con bago magtapos itong buwan ng Setyembre para ilatag sa inyo, mga kasama namin sa media, yung komprehensibong plano niya. Talagang matindi yung problema natin. At ito naman ay hindi, baka sabihin na naman naninira tayo. No? Okay. Pero siguro naman dama, ramdam at kita ng ating mga kababayan kung ano yung sitwasyon ng lalawigan. At kung ano din yung nakita ni Kuya Orben sa kanyang pakikipag-usap at sa mismong karanasan niya bilang negosyante dyan sa Calapan. Remember, nagtayo siya dyan ng negosyo ngayon, yung Coastline Bistro. So, nararamdaman din niya yung impact ng mga problemang yan. So, hindi lang yan basta kwento lang. At taga dyan siya. May bahay siya dyan. Ang kanyang mga magulang ay dyan pa din, ang mga kapatid niya ay dyan pa din nakatira sa Calapan. So, sa Oriental Mindoro for that matter. So, ramdam niya at alam niya yung problema.
konting hintay lang po, Kuya Sandy at paring Tomas, ano po. So basically, alam na naman ninyo kung saan iniikutan yung kampanya niya base ko sa kanyang statement, di ba? Yung sapat, maaasahan at murang kuryente. So, madami tayong ine-entertain dyan ng mga alternatives na hindi din namin maintindihan kung bakit dapat noon pa solusyon to, bakit hindi maisagawa. Ano? Siyempre, may mga kadahilanan yan. Hindi namin alam kung ano yan. So yung ligtas sa kapaligiran, ibig sabihin yan, yung tuwing disaster. Although matagal ng problema itong bahang ito, may mga bagong solusyon na i-introduce si Kuya Orben. Ano, may mga bagong innovations kasi remember, real estate developer siya. So, pag magtatayo ka ba naman ng subdivision doon sa bahain o kung bahain man yan, wala ka bang gagawing intervention? So, yung karanasan ni Kuya Orben dyan sa mga ganyang bagay ay I think sapat at supisyente para masagot yan. At syempre yung pangangalaga sa kalikasan. Alam mo si Kuya Orben, laking tabing dagat yan. At nung kabataan niya ay ang mga magulang niya ay dyan kumukuha ng ipapakain sa kanilang magkakapatid. Kaya medyo si Kuya Orben, isa sa kanyang mga banner program talaga yun. Pangalagaan natin yung ating kapaligiran. Ang kanyang approach dyan, malalaman ninyo yung detalye, pero ang approach niya dyan, hindi naman natin pinagbabawalan na i-harness yung one, pero aalagaan natin. Pero may mga non-negotiable sa kanya. Tulad ng pagmimina. Actually, tinitingnan ni Kuya Orben na gayahin yung ginawa ni Manong Bart dati. Kung maaari, magkaroon uli ng 25-year mining moratorium kung mas mahaba pa. Yun. Magkakasundo sila dyan ni Congressman Arnand Panaligan kasi mayroon niyang sinusulong na ganyan sa sa Kongreso. Yes. Yan yung kuha ni Kuya Orben. Hindi naman natin pinagbabawalan na i-harness yung bigay sa atin ng Panginoon sa kalikasan. Kaya nga lang, may mga non-negotiable si Kuya Orben. May mga non-negotiable. Lalo na yung makaka-apekto ng long term sa ating mga kababayan. Halimbawa, yung sa Armora, baka mamaya nakaka-apekto na pala yan. Baka maya-maya sangkatutakan landslide sa ating probinsya. Ano? Magmimina ka, sangkatutak naman ang pollution. Baka maulit sa atin yung sa Marcaper, Marinduque. Yan yung mga non-negotiables kay Kuya Orben. Talagang ngayon, masasabi ko si Kuya Orben is anti-mining. Sa ano po? Okay. Sige, tuloy lang po. Yung ano pa, isa pa, yung sa corruption. Ayun, napakahalaga niyan. Oo. Madaming programa si Kuya Orben dyan. Ang isa sa mga pangunahing programa niya dyan, yung transparency. Kailangan lahat ng bidding naka-live stream sa Facebook saka sa YouTube. Yun. Maganda yan. Kaya mapaliit, kaya mapalaki, lahat ng bidding naka-live stream. Pakitang-kita, wala tayong tinatago. Diba? Pangalawa, magtatayo siya ng tinatawag na integrity group. Ano yung integrity group? Ito ay binubuo ng simbahan, mga NGO, saka mga iba pang grupo na hindi connected sa provincial government na ang gagawin lang nila, magbantay. Lahat ng mga transaksyon ng provincial government o kung sino man, sila yung mag-iimbestiga. I-oversight nila. Wala yan, walang connection sa probinsya. Kahit nga mismo si Kuya Orben, pag may ginawa siyang kakaiba, pwede siyang imbestigahan ng grupong ito. Ang isa pang inihanga ko kay Kuya Orben, yung gagawin niyang unang-unang executive order niya. Ang unang-unang executive order niya, wala siyang kamag-anak na i-appoint, wala siyang kamag-anak na makikipagnegosyo sa provincial government. So walang nepotismo. Pagbabawalan niya. Walang i-appoint katulad yung nangyayari ngayon. I cannot speak to them, for them actually. I cannot speak for them. Pero si Kuya Orben, yan ang gagawin. Ang unang-una, executive order number 1, kung siya ipapalarin, ay wala siyang kamag-anak, pagbabawalan niya hanggang 4th degree of consanguinity or affinity. Wala siyang papayagan na ma-appoint o kaya makipagnegosyo, makipagtransaksyon.
at mas lalo na yung kanyang sariling negosyo. Although, kaya nga masasabi ko na si Kuya Orben ay hindi, yung mga negosyo niya, hindi makakapag-entwine o hindi, walang conflict of interest. Dahil ang negosyo naman niya nandito sa Bataan. Oo. Mhm. Yun. Okay. Wala siyang, ayaw niya ng ganyan, ayaw niya ng conflict of interest. Madami pa rin, pag tungkol sa korupsyon, madami pang gagawin si Kuya Orben, pero yun yung dalawang batayan. Pagdating sa kalusugan, Ayun, dalawa lang yan. Mhm. Gagawin niya, i-streamline niya, aayusin niya ang serbisyo ng provincial hospital. Pangalawa, baka naman pwedeng ipasok na natin at DOH hospital ang provincial hospital, gawing regional hospital, para yung pondong nakalaan sa provincial hospital, ikakalat natin yan dun sa ating mga satellite provincial hospital. Mhm. Oh, Yun yun. napakaganda nun. Pangalawa, Oo. isa pa, gagawin niyang epesyente yung serbisyo ng provincial hospital. Diba? Oo. May mga reports kaming nare-receive na ang daming building, wala namang, Pasilidad. hindi naman nagagamit. Mhm. Diba? Aha. Oh. Tapos nagsisiksikan yung mga ating mga kababayan dun sa mga hallway, diba? Walang Ang gamot. hirap nun. Walang gamot. Walang na, gamot. Ano, na may, yung ating mga pasilidad na medical equipment, kulang. Sinasabi daw, Oo. ganyan report. Although hindi naman natin inaano, kumbaga, pero gagawa ng solusyon niya ni Kuya Orben. Mhm. Magkakaroon din tayo ng tinatawag na mobile pharmacy. Oo. Ang gagawin niya, kada bayan, magdi-deploy tayo ng mobile pharmacy na iikot sa mga barangay, lalo na sa mga liblib na barangay, para mag-abot ng mura at kalidad na gamot sa ating mga kababayan. Hindi na yung kailangan pa silang mamahe papunta sa poblasyon para lang bumili ng gamot. Oo. Which is Di ba ga? Which is existing Oh. naman na attorney yung yung butika ng barangay. Na pwedeng yung- makakaroon ng tie-up doon sa mobile na yan, pharmacy. Oo. Yung problema dyan sa kanya, may mga butika sa barangay, hindi naman namamanage ng ayos. Wala namang gamot. Oh, yun. Yes, walang gamot. Attorney, ito pa isa pang tanong ko kasi alam niyo lagi niyo naman napapakinggan to si Congressman Arnan Panaliga, kahit pa nung mayor pa siya, naging governor siya. Talagang isa sa sinusuporta niya itong ating mga magsasaka at talaga naman dapat paunlarin natin yung ating agrikultura. Mindoro kasi ay sinasabi natin rice granary yung talagang agricultural province. So, ito ba may mga programa ba siya para talagang yung direktang tutulungan, hindi lang yung basta ibibigay mo yung programa mo diyan sa mga magsasaka, kundi talagang susubaybayan mo kung paano lalago yung kanilang mga ani. Bilang nanggaling din sa hanay ng magsasaka at si Kuya Orben naman din nanggaling sa hanay ng mga isda. Pamilyar si Kuya Orben sa mga struggle ng mga magsasaka. Yan siguro yung unique na characteristic ni Kuya Orben bilang kandidato. Si Kuya Orben talagang lumaki sa field. Lumaki talaga yan Alam niya yung problema. Alam niya yung batayang problema ng mga isda, ng magsasaka. Nag-aral pa siya sa Mindoro State University na isang agricultural school, kung tutuusin. Diba gano? Pamilyar siya dyan. Alam niya, yung mga kaibigan niya sa probinsya, kasukdulan, naging mga magsasaka. So, ang ating gagawin dyan, sabi ni Kuya Orben, hindi lang tayo magfo-focus dun sa production. Although, production, mas mabibigyan din niya ng atensyon yung aftermarket. Oo. Yung aftermarket, yung napag-usapan na rin natin to yung aftermarket. Sana man ibebenta ng magsasaka sa competitive price yung kanilang mga inani. So ano yung pwedeng gawing intervention ng provincial government pag si Kuya Orben ang pinalad na maging gobernador? So syempre maglalagay tayo dyan ng mga, hindi lang yung mga post-harvest facility, hindi lang yan. Ang gagawin natin dyan, yung hindi infra-based project. Ang gagawin natin dyan, magkakaroon tayo ng tinatawag na i-connect natin yung ating mga magsasaka doon sa actual na nagbebenta na sa palengke sa Maynila. Mababawasan na yung middleman. Yun, middleman kasi kumikita na malaki. Kawawa ang magsasaka. Ang gagawin natin dyan, tapos isa pa, yung logistics. Yung pagdating sa paano dadalhin ng magsasaka yung kanyang produkto sa Maynila. So paano natin mapapagaan yung gastos ng magsasaka doon? Paano natin magiging gawing efficient yung
supply chain. So yan yung mga susolusyonan ni Kuya Orben. Kung sakaling palarin siya. Oo. Ano? Oo. Tapos pagdating din sa kalusugan, isa pa sa mga project ni Kuya Orben, siguro sa unang 3 taon niya, magkakaroon tayo ng mga tinatawag na scholar, medical school scholar sa kada bayan. Yun. Oo. Kada bayan. Maghahanap tayo dyan ng mga gustong mag-aral ng pagdodoktor na matalino, Yung magaling. qualified. Oo. Qualified. Galing sa mahirap. Tapos ang gagawin natin siya, papaaralin natin yan. Tapos Napakaganda. after 5 years, after 4-5 years, babalik sila dito sa probinsya, mamumuhunan tayo, graduate na sila, doktor na sila, i-assign natin yan sa malalayong lugar. Aha. Yung talagang mga kulang sa doktor. And then, long-term plan, baka naman after niyan, makapagtayo na ng sariling medicine school or medical school ang Mindoro State University. Oo. Sa tulong ng provincial government, para dito na mag-aaral, tayo na magtetayo ng mga sarili natin doktor. At saka affordable. Oo. Ganda. Affordable para to sa mga gustong magpaaral ng medisina. Okay. Tapos mapunta tayo doon sa tinatawag na kaunlaran. Ayun. Oo. Sige. Ano yung kaunlaran? Ang unang-unang nasa peking order ni Kuya Orben, gawin ng 3 distrito ang Oriental Mindoro. Kasi pag naging 3 distrito yan, mas malaki yung pondong papasok. Galing sa national government. At saka mas marerepresent ng ating 3 congressman yung ating mga kababayan. Pangalawa, gawin natin city na ang pinamalayan sa Caroha. Yun eh. Kasi qualified na yung dalawa eh. Qualified na yung dalawa base sa pag-aaral ni Kuya Orben. Qualified na ang Rojas saka ang pinamalayan na maging city. Ang ganda tingnan 3 distrito, tapos kada district may city. Ang alam ko, attorney, kung di ako nagkakamali, yan din ang gusto ng ating 2 congressman yung magkaroon ng 3 na distrito. Dahil ang sinasabi nga, mas malaki yung pundong mapupunta dito sa sa ating lalawigan. At saka kasama sa mayroong proposed na mayroong proposal na maging city ang Pinamalayan from the time of yung late Aryo Umali. Kung hindi ako nagkakamali. Yes. Meron na, matagal na yan. Kaya nga lang siguro ang gagawin ni Kuya Orben, mas magiging aktibo ang provincial government sa pagpupush nito. Mas magiging aktibo ang provincial government na tulungan ang 2 bayan na to. Hindi ko naman sinasabi na walang ginagawa yung kasalukuyang administrasyon. It would be very unfair. Pero priority ni Kuya Orben na gawing city ang Rojas at ang Pinamalayan. Wala ba kasi pag naging city ka, di ba, sa karanasan natin sa Calapan, naging city ang Calapan, dumami ang investor, dumami ang trabaho, at hindi lang naman mga taga-Calapan nang nabigyan ng trabaho, di ba? Yung ating mga kanugdog na bayan na Baco, Nauhan, Victoria, nabigyan din ng oportunidad. Di ba gaano? So, yun ang gagawin din ni Kuya Orben. Pag naging city ang Pinamalayan, pag naging city ang Rojas, mas mabibigyan ng oportunidad din yung mga kanugdog bayan para umunlad. Yun. Attorney, doon tayo sa sa negative side sapagkat marami akong naririnig na ang komento ng ilang mga kababayan natin negosyante kaya si Kuya Orben. Hindi kaya magninegosyo lang yan sa pag say halimbawa naging gobernador, paano ho niya kaya ihiwalay ang pagiging negosyante niya doon sa pagiging isang politiko? Okay. Simple lang yan, Kuya paring Tomas. Ang negosyo niya ay wala dyan. Nasa Bataan. Pangalawa, ang negosyo niya ay korporasyon. Okay. Ang unang-unang gagawin dyan ni Kuya Orben, i-relinquish niya yung pagiging presidente o CEO ng korporasyon. I-assign niya sa iba. At ang main na trabaho ko, ako mismo, pwede ko sabihin, ang main na trabaho ko kay Kuya Orben ay tulungan siya mag-manage ng negosyo niya dito. So kung sakaling palarin si Kuya Orben, ay di may magiging iba ng presidente yung korporasyon, magiging stockholder lang siya dito, diretso na siya sa pagsisilbi dyan sa ating lalawigan. Yun lang yun. Pangalawa,
anong magiging conflict? Ay si Kuya Orben ay ang negosyo niya nandito, real estate. Oh. Anong conflict? Parang gusto kong tanungin doon sa mga nagtatanong sa'yo, paring Tomas, anong magiging conflict? Ayun. Oo. Nandito yung mga subdivision. Yung subdivision ba namin, pwede ba namin hilahin ng barko papunta dyan sa Mindoro? Di ba? Hindi naman pwede. Nandito lang yan. Yan ang unang-una kong sinabi din. Pareho tayo, paring Tomas. Yan din ang sinabi ko sa kanya. Hindi ba tayo magkakaroon ng conflict of interest? Yes. Pinaliwanag niya sa akin. Hindi. Number 3, yung kanyang coastline dito dyan. Oh, anong magiging conflict ng coastline? Hindi naman yan naggagawa ng public works, hindi naman yan naggawa ng supply. And in fact, dahil pipirma si Kuya Orben na siya, kamag-anak niya, or any business interest, bawal makipag-transaction sa provincial government. Eh kahit catering, hindi pwedeng gawin ng coastline eh. So, yun lang. Parang pag may nagtanong, paano niya mahihiwalay? Simple lang. Oo. Yung negosyo niya, wala dyan sa Oriental Mindoro. Okay. Yung security agency niya, ang kliyente lang dyan ay yung coastline. Yung negosyo din lang niya. Oh, definitely yung security agency niya hindi makakakuha ng kontrata sa provincial government kahit anong mangyari. Okay. Yun. Attorney, ang isang puna ng ating mga kababayan dito sa ating probinsya, mukhang ang ating gobyerno daw dito ay mukhang mas prioridad yung mga yung infrastruktura. Doon daw inilalagay yung malalaking budget at nakita naman natin yan, maaaring may katotohanan dahil nung time ni Vice Governor Jojo Perez, time ng pandemic, nung time na yon nagkaroon ng girian sa pag-approve ng annual budget dahil ang gusto nung provincial ng mga bukal noon at saka ni Vice Governor, mas lakihan yung pondo ng health dahil kailangan ng panahon yun, pero hindi nangyari yun na talagang doon napapunta doon ang malaking budget sa infrastruktura. At yung sinasabi nyo kanina, di ba, nakikita nyo naman yung mga infrastruktura, madaming building, pero mukhang mga wala naman laman. May problema tayo dito sa provincial hospital, may problema tayo sa, kumbaga itong mga infrastrukturang ito, hindi naman talaga yung direktang nakakatulong sa ating mga kababayan. Dahil nga doon sa problema natin sa provincial hospital. Diyan sa kabuhayan, yung mga livelihood program, dapat daw yan ang inuuna. Doon sa agrikultura, dapat daw nandyan yung malaking suportang binibigay ng ating gobyerno. Hindi doon sa mga infrastruktura na talagang hindi direktang nakaka-apekto doon sa kabuhayan ng ating mga kababayan. Sa tingin nyo, pagka si Kuya Orben Rabino, ito bang infrastruktura natin ay ganun din ang gagawin o mas bibigyan niya ng pansin yung makakatulong talaga, yung direktang makakatulong doon sa ating mga kababayan? Okay. Siguro sisimulan ko yung pagsagot sa mga obserbasyon ninyo sa kung paano mag-operate si Kuya Orben. Si Kuya Orben, pag nag-o-operate yan, gumagamit yan ng tinatawag nating pag-aanalisa. Okay. Ang una mong aanalisa, ano yung mas urgent na kailangan ng isang project. So, tapos titingnan niya ano yung resources available at titingnan niya ano yung possible result nito. Yun. Tama. Diba? Ganun siya mag-isip. So, pag nanalo si Kuya Orben, sa tingin ko ito naman sa tingin ko I can speak based on personal experience. Si Kuya Orben, base doon sa kanyang mga nilatag na programa, yan yung mga nakikita niyang problema ng Oriental Mindoro. Given the limited resources ng Oriental Mindoro, dito niya muna ibubuhos to. Okay. So halimbawa, aaralin niya muna, meron ba tayo talagang problema sa infrastructure? Diba, no? O dapat lang i-target natin yung infra project dun sa talagang kailangan ng gawin to. Ayun, tama. Okay. Tapos magkakaroon siya ng tinatawag na cost-benefit analysis. Mamumuhunan tayo dito, ano yung balik sa probinsya? Yun.
So hindi na lang tayo basta gawa ng kung ano-ano nang walang direksyon. Hindi ko naman sinasabing walang direksyon itong current administration. Aha. Siyempre may kanya-kanyang dahilan yan eh. Pero ang approach dyan ni Kuya Orben, targeted, specific, at based doon sa pangangailangan. Oh, yun. Oo. O, dapat may plano. Yung ba At yung plano dapat nakadepende sa pangangailangan ng probinsya. Tama. Magpaplano ka, hindi naman yung pala ang kailangan. Tama. Halimbawa, hindi ko naman sinasabing nangyayari ito sa ating probinsya. Hindi ko sinasabi. Halimbawa, ito yung example lang. Halimbawa, yung isang bayan, ang kailangan pala ay ayuda sa magsasaka. Di ba? Ang gagawin mo, papagawaan mo na sangkatutak na farm to market road. Pag minsan yung farm to market road na yun, wala naman palang farm doon. Road to my farm. Yung dadaanan mo. Road to my Diba, farm ano? daw. Baka nandun si Mayor Guo. Oo. O kaya ginawa, baka nandun para mahanap. Pero di ba, pag gumagawa ka ng farm to market road, sabi nga ni Kuya Orben, ito yung aming napagkwentuhan. Pag gumawa ka ng farm to market road, anong farm ang nandun? Gaano kalawak yung farm? Ano yung dapat kada anihan madala sa merkado? Ganon yung pag-iisip ni Kuya Orben. Ganon siya mag-isip. Gaya nga lang sinasabi ko, hindi siya masalitang tao. Hindi ko katulad, madaldal ako eh. Oo. Pero si Kuya Orben, ano yan, tahimik lang yan, pero pag bumuka ang bibig niyan, ano yan, may sense ang sinasabi. So, ganun siya magplano. So, kung ano man yung sinasabi natin na maaaring may mga ilang aligasyon na hindi targeted yung mga proyekto ng gobyerno. Si Kuya Orben, iba yan. Ibang mag-isip yan. Pag nanalo si Kuya Orben ko, anong pangangailangan ng isang komunidad, base sa plano, base sa pangangailangan, yun ang gagawin ni Kuya Orben. Oo. At syempre, titingnan yung resulta ng mga proyekto nangyari. Yes. Oo. Yes. Tama yon. Ang isa pang inaano ni Kuya Orben, sabi ko, hindi lang tayo pwedeng gastos ng gastos. Sabi ko kay Kuya Orben, paano yung resource generation natin? Halimbawa, kailangan ba natin magtaas ng buwis sa real estate, sa real property tax, di ba? Sabi ni Kuya Orben, uunahin daw niya munang singilin yung may mga utang sa tax bago siya magtaas ng buwis. Hindi ba ga? Pag minsan kasi, ang sisingil, taas ka ng taas ng buwis, pero hindi mo naman sinisingil yung mga dating may utang pa. Hindi ba kaya, singilin muna natin yung mga may utang at kung malaki yung utang, mag-usap, baka naman magkaroon ng compromise. Di ba? I-encourage natin yung mga may malalaking utang sa real estate na magbayad, bibigyan natin sila ng tinatawag na compromise para makapag-generate tayo ng additional, mas malaking income. Bago tayo magtaas ng buwis. Diba? Yun yung muna. Singilin mo muna yung hindi mo sasisingil na buwis bago ka magtaas ng buwis. Diba? Kaya nga maganda yung plano ni Kuya Orben eh. Hindi siya magtataas ng buwis. Kasi ang target niya muna, ano pa ba yung hindi natin nasisingil? Diba? Baka dyan, hindi naman natin sinasabing nangyayari to. Baka meron dyang mga hindi nagbabayad. Ilang taon na. Diba? So, yan muna para sa resource generation. Pangalawa, sabi nga ni Kuya Orben, connection yan eh. Pag naayos mo yung kuryente, dadami yung investor. Tama. Yun eh. At the end of the day, ang susi sa lahat dyan yung kuryente. Oo. Dito sa Bataan, mabanggit ko lang, naobserbahan namin ni Kuya Orben. Mura ang kuryente, dependable ang kuryente, accessible ang kuryente, nagka-SM na dito, nagka-Vista Mall na. Diba? So, dahil yun eh, kuryente talaga yung Ikaw ba naman, Kuya Sandy Parrington? Ikaw ba mag-i-invest ka ba sa isang lugar na papatay-patay ang kuryente? Bukod sa papatay-patay, mahal pa. Paano naman yung overhead mo? Kawawa ka naman doon.
Diba? Hindi ko sinasabi, hindi ko sinisiraan yung... Madaming apektado Diba? dyan, Pero- Hindi lang naman yung negosyo natin, yung turismo, apektado dyan. Oo. Siguro. Ang isa pa dyan, yung productivity ng mga tao. Mhm. Diba? Ito nga, basic lang. Pagkwentuhan namin ni Kuya Orben, empleyado ka ng isang private company, papatay-patay ang kuryente, hindi ka makatulog ng ayos. Papasok ka sa trabaho, puyat ka. Yung working condition, ha? Working condition ng tao. Yung tao na mismo, ha? Dahil nga brownout ng brownout, hindi makapagtutulog, pagising sa umaga, papasok sa trabaho, hindi maganda ang kanyang trabaho, ay sinong kinawawa? So, hindi magiging produktibo pagka ganun. Yeah. Oo. Yeah. O kaya siguro isa Yun din yan, basic lang yan eh. Alam mo maganda kay Kuya Orben, he's always looking dun sa basic. Kasi pag mahina ang fundamentals mo at basic, sa pag-resolve ng problema, wala yan. Siguro nabanggit niyo yung kuryente talaga namang dito merong mga organization na talagang nagtutulong-tulong na para nga masolusyonan yan, problema na yan. At pagdating sa negosyo, siguro nabalitaan nyo naman dati dito na dapat itatayo na yung SM. Pero urong-sulong, ang nakikita ko siguro problema, kaya gano'n na nangyari, gawa nung condition natin sa power supply. Kaya hindi matuloy-tuloy yan. Tingin ko nga din, nakakalungkot mang isipin, talagang malaki yung problema natin sa kuryente. Ngayon, hindi ko naman alam kung ano yung ginagawa ng current leadership ng Ormeco. Siguro ginagawa naman talaga nila yung best, pero sabi nga nung kanta, you did your best, but your best is not good enough. Diba? Tsaka pero hindi ko naman tinatawaran yung effort na ginagawa ng current administration. Pero si Kuya Orben nag-o-offer ng alternative Nag-o-offer ng alternative solution. At malalaman ninyo yan. Actually, na-discuss na natin yan minsan doon sa isang interview natin kung ano yung mga initial na gagawin ni Kuya Orben. Actually, ang gagawin ni Kuya Orben dyan, 3 phases. Short term, medium term, saka long term. Okay, Attorney, bibigyan ko na kayo ng kumbaga teaser. Okay, last question. Comprehensive yung plano ni Kuya Orben. Comprehensive. Okay. Meron tayong short term para, kumbaga, stopgap measure. Okay. And then meron tayong medium term. At least from 2 to 5 years, masisigurado natin yung supply ng kuryente. And then long term. Okay, yung hanggang 25 years ay okay yung supply natin ng kuryente. Last question, attorney, at medyo wala tayong oras. Alam ko si Kuya Orben ay laking tabindagat yan at lumaki. Ang magulang niya ay isang mangingisda. May programa din ba siya sa ating mga fisher folks, lalo na ngayon na kita natin yung naging problema natin doon sa mga oil spill, At yung mga isda din natin, sabi nga napapaligiran tayo ng dagat pero mukhang nakikinabang lang yung mga middleman din pagdating sa merkado napakamahal nung mga isda natin. Opo. Ang napansin ni Kuya Orben, kulang tayo sa post-catch facility na mini-maintain ng gobyerno. Ano yung post-catch facility? Wala tayong refrigeration wala tayong sapat na refrigeration capacity. Halimbawa, sa Kalapan, pag nakahuli ka ng isda, hindi mo agad-agad mailulunsad sa ibang bayan dahil wala tayong government-sponsored refrigeration site. Di ba? Ang kailangan dyan, laging naka-freezer para hindi mabulok yung isda. Okay. Pangalawa, kailangan ma-assert ng Oriental Mindoro ang kanilang local government maritime domain. Ano yan? Kailangan ang mangingisda lang sa municipal waters ng Oriental Mindoro, mga taga Mindoro lang. Ayun. Yun Diba? So, pag halimbawa, karagatan niya ng municipal waters ng Oriental Mindoro, taga Mindoro lang ang mangingisda. Diba? Yun. Pangatlo, yung ating alternative sources of income para do sa ating mangingisda. Remember, katulad ngayon may bagyo. Nakakapangisda ba yung ating mangingisda?
Siyempre, hindi. Ayun, oo. Tama. Oo. Ang kailangan natin dyan, mabigyan natin sila na kapag hindi sila nakakapangisda, at least yung mga asawa nila. Di ba? Yung mga asawa nila, may alternative na pinagkakakitaan. Oo. Which is kailangan... Madami nang gumagawa niyan, kaso nga lang, sabi ni Kuya Orben, hindi scientific yung pagkakagawa. Mm. Magbibigay ka ng puhunan, magbibigay ka ng wala kang follow-up. Hindi mo sila natuturuan ng tinatawag na financial literacy. Yan ang inaano pa ni Kuya Orben, maibanggit ko nila sa pagdating sa mga hanap buhay. Oo. Pag nagbigay ka ng livelihood, dapat complete package yan. Tama. Oo. Hindi lang ikaw mamimigay ng puhunan. Bago nila matanggap yung puhunan, magkakaroon sila ng 1-day or 2-day seminar sa financial literacy. Ibig sabihin, binigyan ka namin ng puhunan, ganito para mo ma-manage ng ayos yung perang yan. Tama yan. Yun ang problema eh. Titingnan din dapat yung resulta ng mga proyektong ganyan. Yes. Minomonitor. May monitoring Oo. tayo. Hindi basta binibigay lang. Walang Yes. walang Mahirap yung subo lang tayo na subo eh. Walang pinagkaiba Diba? dyan, attorney, sa nagtanim ka ng puno, tapos hinayaan na lang. Oo. Correct. Oo. Nagtanim ka ng puno, hinayaan mo na lang, hindi mo dinidiligan. Oo, yan. Hindi mo pinupruning. Hindi mo alam kung nabuhay ba o... Paano? Dapat Saka makikita kung nagbunga. Tsaka ang ayaw ni Kuya Orben, halimbawa sa isang lugar, magbibigay ka doon ng nego card, 10 nego card, magtitinda lahat ng fishball sa isang barangay, sa tingin mo may kikita doon. Oo. Ay sila din ang magkukompetisyon doon eh. May mga politikong ganyan maibigay lamang kumbaga may balandra lang yung pangalan nila doon sa mga puskarte. Hindi naman inaalam kung paano ano nang nangyayari, ano na bang resulta, kumita ba yung mga yan, pinag-aralan ba kung paano hindi sustain yung yung pagtulong eh. Oo. Tsaka ang kailangan kasi yan, yung sustainability ng pagtulong, hindi lang yan sa sustain ng pagsusubo ng pera. Ang sustainability, ayon kay Kuya Orben, binigyan mo ng pera, ginagabayan mo kung paano magnegosyo, and then tinitingnan mo yung resulta. Yan, tama. tsaka Yun yung tinatawag ni Kuya Orben na sustainability. Yeah. Kasi negosyante yan eh. Diba? Mag-i-invest ka ba sa isang bagay na alam mong talo? Parang yan parang sa mga magsasakayan hindi kailangan yung pera lang ang ibibigay mo diyan. Ibibigay mo yung pera. Kailangan din ng mga yan yung subaybay, kailangan ng mga yan ng technician na magtuturo, mga seminar, at hanggang sa titingnan mo kung yung inaani ba nila ay talagang naging kumita ba. Ang problema sa atin, pag naibigay ng ganyan, wala na. Kaya hindi nagtatagumpay yung mga proyektong ganyan. Katulad yun sa mga magsasaka, gaya nga nung nabanggit ko kanina. Ang gagawin ni Kuya Orben dyan, bukod sa pagbibigay ng tulong para mapalago yung kanilang ani, ay tutulungan ni Kuya Orben na mai-connect ang ating mga magsasaka dun sa mismong nangangailangan ng kanilang produkto para maibenta nila ng competitive yung presyo. At in between, lalagyan ni Kuya Orben yan ng tulong kung paano nila idadala yung kanilang produkto dun sa nangangailangan. Yun. Para, kasi yun ang pinoproblema ng magsasaka eh. Yung simpleng magsasaka, magkano ibabayad niya sa tricycle para lang madala sa rice mill yung kanyang palay. Di ba gano? Yun ay gigilingin doon. Bigas na. Problemahin naman niya kung paano yung nadadalhin sa palengke. Ayun. Yung kanyang... Yung market. Oo. Yun yung inaayos ni Kuya Orben. Anong pwedeng maitulong ng provincial government dyan? Para mabawasan yung overhead expense ng ating magsasaka. At the same time, dahil bawas yung overhead expenses, may bebenta ng mas mura, na kumikita naman yung magsasaka, mas may bebenta ng mura mo din sa palengke yung... Dahil may intervention ng provincial government. Sino makikinabang? Lahat na kinabang. Ayan. Okay, sana lang. Bigyan natin. Marami kasi nagte-text attorney sa atin at ito, baka pwede mong bigyan natin ng daan mo ito. Sige. Text sa atin, malaking usapin ang planong seed dredging, paghukay ng buhangin at di umano, meron ng ginagawa ngayon na study ang isang malaking company. Siguro ito yung sa dagat yung nagdi-dredging, yung mga barge na iniluluwas kung saan, dinadala kung saan yung mga buhangin. Yung front ay seawall.
baka pa sa West Philippines si dinadala yan, tinatambak doon sa mga base ng China. Kaya no? nga, anong paningin mo dito? Anong pagtingin mo dito sa issue Well, na ito? meron ng policy recommendation dyan si Kuya Orben. Kung meron mang nangyayaring ganyan sa Oriental Mindoro, ang unang-una niyang gagawin ay ipapa-imbestiga niya yan. Magpapatawag siya ng isang malawakang pulong ng Provincial Environmental Council. Ano ba nangyayari? Totoo bang may minimina dito sa ating mga black sand? At meron na rin ako naririnig. May naririnig nga akong ganyan. Meron, Attornet, yan ay nung yung partner ko nung nabubuhay pa, ay napicture namin yan sa parting Melgar, Nauhan, na talagang merong mga barge na nagdi-dredging. At nung napuna, biglang umalis itong mga ito. Talaga sinasabi ng mga residente doon. Well, ang unang-unang gagawin ni Kuya Orben ay titingnan yung legalidad ng mga bagay-bagay na yan. At kung yan ay illegal, sigurado ako nabibigyan niya ng direktiba yung kanyang magiging provincial legal officer na mag-file ng kaso sa mga yan. Yun. Tapos titingnan din niya kung sino man yung mga involved dyan sa government. Halimbawa, kung meron man kunwari lang naman, may ordinansang pumapayag sa ganyan, ay kanya papaimbestigahan niya, kanya ipapa-review. Oo. Yung mga ganyang bagay. Siyempre, nandun naman tayo sa punto ng due process. Titingnan natin. Baka nga naman legal yan. Wala naman tayo magagawa pag legal. Pero kung yan ay illegal, definitely, yan ay action na ni Kuya Orben. At saka kay Kuya Orben, non-negotiable ang mining. Ayun. Okay, Attorney. Anti-mining. Oo. Anti-mining si Kuya Orben. Oo. Ginagarantiya ko yan. Mhm. Anti-mining si Kuya Orben. Mhm. Attorney, Yan yun. medyo wala na tayong oras. Huling pananalita para sa ating mga kababayan. Well, sa aking mga kababayan, sa Oriental Mindoro, nagkaroon na po tayo ng malinaw na alternatibo kay Kuya Orben. Simple lang naman po ang ating titingnan. Kung kayo po ay naniniwala sa mensahe ni Kuya Orben ng pag-asa, pagbabago, at saka paghanap ng liwanag sa dilim, ay samahan niyo si Kuya Orben. Wala naman po itong pilitan. Kami po ay nandito lang para magpresenta ng alternatibo. Malay naman natin, Hindi lang malay natin. Ginagarantiya ko po na si Kuya Orben po ay kung sakaling palarin at bigyan ninyo ng mandato sa kanyang hinahangad na posisyon bilang gobernador ng Lalawigan, ay nakakasigurado po ako na hindi po masasayang ang inyong mo. Ayun. Kilala ko po si Kuya Orben. Maayos pong tao yan. Hindi po siya politiko. Yun lang yun. By profession, hindi po siya politiko. Baka ang kailangan nga natin dito ngayon sa Lalawigan ay hindi yung professional na politiko, kundi yung professional na manager. Ayan, tama. Maiba naman, Maiba naman. Maiba naman. At kailangan natin ng professional na manager na walang sinasabi nga nila, di ba? Sinasabi nga nila na si Kuya Orben daw ay bago, walang karanasan sa politika. Hindi kaya yun ang kailangan natin? Yung hindi politiko? Hindi bolero. Yung talagang professionally mamamanage ang probinsya. Yung ang mahalaga siguro, Attorney, yung may sinseridad doon sa mga sinasabi, hindi yung mabulaklak. Oo. Hindi pa 'yon. Tama 'yon. Si Kuya Orben ay hindi po masalitang tao. Pero pag yun po ay siksik, liglig at nag-uumapaw pagdating sa action. Yun po yun. Okay. Banta-bantayan po, makikilala po ninyo si Kuya Orben. Si Kuya Orben naman po ay ipapakilala namin. Kayo na po ang bahalang humusga. Kung kayo po ay satisfied sa kasalukuyang sitwasyon ng lalawigan, malaya po kayo makakaboto dun sa current administration. Pero kung gusto po ninyo ng pagbabago at hanapin ang liwanag sa dilim, ay samahan po natin si Kuya Orben. Dahil may kay ang bawat Mindoreño kay Kuya Orben. May karapatan po kayo. Okay. Maraming salamat at yan po si Attorney Pike Laigo, ang tagapagsalita ni Kuya Orben Revilla. Pero bago tayo magtapos sa partner, basahin ko muna itong mga nag-text sa atin Okay, parang Dennis Dilay, Governor Orben Rabino. Ba talagang ito naka-ready na. Kay parang kay Batch Mark Macaraig.
Nasa US ito partner doon naka-base magandang Pwede naman silang bumoto doon, di ba? Oo, pwede naman bumoto. At nasa Las Vegas kaya yata ito. Kay Dennis Dilay, ayos na yan mga boss. Hindi ko alam kung sinasabi ni Tolmon Anyo 9, paano ako walang t-shirt? May t-shirt na ba na pinamimigay? Bibigyan kita, Tol. Kay Edmond Concepcion, cold storage facilities. Yun ang kailangan natin dito sa probinsya, yung mga cold storage facilities. Para doon sa mga post-harvest natin, pati doon sa mga isda. Kaya, yun, nabanggit ko na kay Tito Porras, yung malaking usapin, planong dredging. Sa Zambales, problema na ang coastal erosion. Yun, nag-aaya si paring si Tolmon. Punta kayo dalaw din sa bahay. Usap tayo. Para kay Orbin. Talagang gusto niya pag-usapan yung si Kuya Orbin Rabino ni Tolmon. Okay, partner. Alam mo, isa pa sa nun yung nabanggit yung cold storage facilities na yan. Kailangan din natin yung locally production. Pero tilapia production at saka ng bangus. Pero partner, bago siguro mo pangarapin yung cold storage facilities, ayusin muna natin yung power supply natin. At hindi rin gagana yan. Generator mas magastos partner yan. Baka pwedeng malulugi baka pwedeng tumakbo yung cold storage facilities through solar power. Solar power. At least walang malaking kuryente na yan ang dapat ang isang maging kung talagang sa tagal na ito problema natin sa kuryente, pinangako na ito, unang saltikan sa politika, ito yung sinisigaw. Pero ito patatapos na yung termino, wala pa rin, At sana ito nakakahanap ng kakampi yung ating mga kababayan na baka sakali ito si Orbin Rabino na nga ang solusyon dyan sa mga problema ang nangyayari. Oo, ayan. Oy, wala na tayong oras. Okay, paalam. Maraming salamat to sa ating mga kababayan ginawang pagsubaybay sa ating palatuntunan hanggang sa susunod na araw ng Balita Talakayan. Tumlago po. Maraming salamat. Magandang tanghali sa inyo lahat. Siyempre, Sando Soriano po inyong nakasama. Meron sana kaming interview kay Congressman Arnan Panarigan, pero nakita natin na busy nagpadala ng picture. Nasa isang session siya, delegation, talaga marami sila. Kaya baka sa Friday makuha natin yung kanyang mga balita diyan sa Kongreso. Maraming salamat po. Abangan nyo ang programang Balita Talakayan sa Biyernes.